Aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, "Ako ay lilikha isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di nababalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem, na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan. Dooy wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani." Ang salita ng Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing, ang isang propeta'y hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa, at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hanggat hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya." Ngunit sinabi ng pinuno, "Tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak." Sumagot si Jesus, "Umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak." Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsa ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila. Naalaala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, "Magaling na ang iyong anak." Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea pagpunta niya roon, buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya.
Tara, sa panibagong linggong ito, magnilay po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ako, Father Kevin Crisostomo. Magandang tanong. Ano ang kaya mong gawin dahil nagmamahal ka? Marami tayong kayang gawin. Minsan yung hindi natin sukat akalain at isipin, magagawa natin kapag nagmamahal tayo. Hindi ba sinasabi ito sa mga in love, may mga tula pa nga, pati ang araw at bituin, aking susungkitin. Mabigay ko lang sa iyo para mapakita kong mahal kita. Ganyan ata talaga, pag nagmamahal ka, kaya mong gawin ang lahat. Ito mga kapatid na nakita natin sa ating gospel reading ngayon. Ilang mga importanteng bagay dito sa ating gospel reading. Una, nangyari ang himala na ito, yung pagpapagaling ng anak na lalaki ng isang mataas sa pinuno ng pamahalaan sa Cana, Galilea. Ang Cana po, alam natin, dito ginawa ni Jesus ang kanyang unang himala. Yung tubig, naging alak. Pangalawang bagay na maganda makita dito, sa Capernaum, nakabase itong mataas sa pinuno ng pamahalaan. Sabi po sa geography, ang distansya ng Cana sa Capernaum is around 20 miles. So 20 times 1.6 kilometers per mile equals, kaya na po mag-compute kung ilan. Mga 32 kilometers ata kung di nagkakamali, no? Makikita natin malayo yung distansya. Ang layo nung nilakbay nitong opisyales na ito para lang mapagaling si Jesus. Pero ito yung pangatlo na magandang i-note natin. Kung titignan natin yung timestamp, anong oras gumaling? Sabi gumaling mga 1:00 ng hapon. At sa tansya, 1:00 ng hapon nung nag-usap si Jesus at itong mataas na pinuno ng pamahalaan. Doon pa lang sa salita, hindi na kailangan pumunta ni Jesus. Sa kanyang wika pa lang, gumaling na yung anak nitong opisyal ng pamahalaan. Anong kaya mong gawin kapag nagmamahal ka at dahil nagmamahal ka? Marami tayo natututunan dito. 3 letter C, madaling tandaan. Una, creative. Kapag nagmamahal ka, malikhain tayo. At magandang makita natin kung gaano naging malikhain itong pinuno ng pamahalaan na ito. Gumawa ng paraan. At ito yung palaging sinasabi natin bilang mga Pilipino, di ba? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. At siya maparaan, ginawa ang lahat dahil siya'y nagmamahal. Creative. Magandang tanong, creative din ba po tayo kapag may gusto talaga tayo? Sana creative tayo, hindi lamang sa mga makamundong mga bagay at sa mga makamundong mga gawain, kundi kahit sa mga bagay at gawain na para sa kalooban natin. Maging maparaan, be creative. Pangalawa, letter C, courageous. Yung tapang nitong mataas sa pinuno ng pamahalaan, na pwede naman siya lumapit sa doktor, pwede naman yan dalhin sa ospital, pwede naman siya tumawag ng manggagamot, pero buong lakas loob siyang lumapit kay Jesus. Buong lakas siyang naglakbay ng malayo. At magandang tanongin sarili, matapang din po ba tayo? Hindi tapang-tapangan matapang. Matapang na sabihin sa Panginoon kung ano ang ating tunay na pangailangan. At matapang din na tanggapin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Maging matapang, courageous. Pangatlo at panghuling letter C is confident. Alam nitong pinuno ng pamahalaan na ito, kay Jesus ang pag-asa. Wala siyang ibang malalapitan kundi si Jesus. At alam niya si Jesus, pag lumapit ka sa Kanya, gagaling. Magiging maayos ang lahat. Confident siya. Tayo rin sana, mga kaibigan, mga kapemates, mga kapanalig, mga kaparokya, let us be confident that God answers our prayers
in a way that is best for us. Naalala ko to, di ba sinasabi to tuwing merong novena to our Mother Perpetual Help? Ang Diyos tumutugon sa ating mga panalangin sa paraan na nakabubuti para sa atin. Kaya huwag tayong matakot. Lumapit sa Panginoon. Siyang higit nakakaalam kung ano ang nararapat, kung ano ang dapat. Confidently approach the Lord. 3 C, madaling tandaan, ginawa nitong pinuno ng pamahalaan dahil nagmamahal siya sa kanyang anak. Creative, courageous, confident. Magtiwala sa Diyos. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon upang matuto tayong gumawa ng paraan, maging matapang humarap sa kung anuman ang ating tatanggapin mula sa Panginoon, at maniwala at magtiwala sa Kanya na alam kung paano tutugunan ang ating mga pangangailangan. Let me pray for you and pray over you. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat bago pa namin sambitin sa aming mga labi, alam mo na ang laman ng aming puso at kalooban. Bless niyo kami, Lord, sa araw-araw aming buhay, lalo po sa aming paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma. Bigyan niyo kami ng pag-asa, Panginoon. Pag-asa na kailangan namin upang kami maging malikhain, maging matapang, at higit sa lahat ay maging mapagtiwala sa iyong kalooban para sa amin. Tulungan mo kami, Lord, sa aming paglapit ng unti-unti sa pagwawakas sa panahon ng Kwaresma, patungo sa Holy Week, upang nang sa gayon, maging handa rin kami na tanggapin ang mga grasya at biyaya naming kakailanganin sa araw-araw. Hininahan to sa ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagkikisa sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. May paanyaya ako sa inyo, mga kaparokya, ngayong panahon ng Lenten season, bukod sa mga pilgrimage na ating ginagawa, pagkamagandang umattend din po kayo ng Lenten Recollection, umattend ng Lenten Retreat, nang sa gayon po mas makapagnilay-nilay po tayo sa katahimikan at makita natin kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Kaya muli, sa kanya-kanya mga parokya, mayroong mga Lenten Recollection, tapos sa mga institutions, may Lenten Retreats. Gamitin natin ang pagkakataong ito upang makita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos at kung gaano dapat tayo magmahal sa Diyos at sa kapwa. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.